Magandang araw! Napakaaliwalas ang panahon ngayon. Naway gayon din ang iyong pakiramdam. Magsaya at magsumikap ka kahit hindi tayo nakikita sa loob ng silid-aralan. Panalangin ko sa buong may kapal na ikaw ay gabayan sa iyong paglalakbay sa iyong pag-aaral at bigyan ka nawa ng sapat na karunungan, katalinuhan, pangunawa upang sa gayon ay masagot mo ang mga gawain sa ating aralin at ito rin ay iyong isabuhay sa iyong sarili. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga konseptong pangwika. Ako si Gurong Bernice. Wika. Ano nga ba ang katuturan nito sa pantaong komunikasyon? Wika ang tumutulong sa atin sa pagpapahayag natin ng ating saloobin. Ito ay taglay ng bawat isa at lahat ng bahagi ng buhay ay saklaw nito. Narito ang ilan sa mga description ng wika. Wika ng pagpapalaya, wikang nagpapasulong sa mabisang medyum ng pagtuturo ng karapatan at panagutang pantao, wika ng pambansang karakter, wikang sumusulong sa pambansang wika, wikang tagabuo ng panitikang makabayan, wikang nagbubunsod ng nasyonalismo, wikang nagpapalaganap ng kamulatang agham sa masang mamamayan, at wikang tagabuo ng diskursong pangkalinangan. Ngayon, atin namang talakayin ang mga iba't ibang konseptong pangwika. Una dito ay ang wika. Wikang Filipino ang mabisang kasangkapan sa pagkikipagtalastasan. Ito ang wikang dinadaluyan ng lahat ng maganda, mabuti, makatao, makabayan at makadiyos ng mga kaisipan at saloobin ng ating lahi. Pangalawang konseptong pangwika ay ang wikang opisyal. Ito ay itinadhana ng batas na maging wika sa opisyal na talastasan ng pamahalaan. Ibig sabihin, ito ang wika na maaaring gamitin sa anumang uri ng komunikasyon, lalo na sa anyong pagsulat, sa loob at labas ng alinmang sangay o ahensya ng gobyerno. Nakasaad din dito na noong 1899 konstitusyon, ang opisyal na wika ng Republika ng Malolo sa Espanyol, bagaman itinadhana ding opisyal ang gamit ng wikang sinasalita sa kapuluan. Sunod dito ay ang konstitusyon noong 1935 na kung saan itinadhanang Ingles at Espanyol ang wikang opisyal habang hinihintay ang pagkabuo ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na wikang katutubo. Panghuli ay ang konstitusyon noong 1987 na kung saan nakasaad na wikang opisyal ang Filipino. Iniutos sa Executive Order No. 335 ang pagsasalin sa Filipino ng panunumpa sa katungkulan ng lahat ng pinuno at tauhan ng pamahalaan at ang pagsasalin sa Filipino ng mga pangalan ng opisina, gusali at mga karatula sa lahat ng opisina at puok publiko. Sunod sa wikang opisyal ay ang wikang panturo. Ito ay opisyal na ginagamit sa formal na edukasyon. Ito ang wikang ginagamit sa pagtuturo at pag-aaral sa mga paaralan at ang wika sa pagsulat ng mga aklat at kagamitan sa pagtuturo sa silid-aralan. May tatlong sangay ang wikang panturo. Una dito ay ang monolingual. Ito ang itinatag na pambansang sistema ng edukasyon ng mga Amerikano noong ika-20 siglo. Ibig sabihin, wikang Ingles ang wikang panturo. Pangalawang sangay nito ay ang bilingualismo. Ang Filipino at Ingles ay magkahiwalay na itinuturo bilang mga asignatura at mayroon namang mga takdang asignatura na ituturo sa Filipino at Ingles. Panghuling sangay nito ay ang multilingualismo. Ito ang patakarang pangwika na kung saan itinatakda nito ang paggamit sa wikang pambansa at maging ang mga lokal na wika at wikain bilang instrumento ng pagtuturo. Ang mga lokal na wika o dialekto ang pangunahing gamit sa unang 3 taon ng pag-aaral sa elementarya. Ang pang-apat na konseptong pangwika ay ang wikang pambansa. Itinuturing ang wika na isang mabisang bigkis sa pagkakaisa at pagkakaunawaan.
Ang layunin sa pagkakaroon ng isang wikang pambansa ay ang mabilis na pagkakaintindihan at ang pagsibol ng mga mamamayan na may iba't ibang wikang katutubo. Taong 1935 na kung saan nagtadhana sa Saligang Batas ng Pilipinas ang tungkol sa wikang pambansa. Ayon dito, ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Ito ay base sa ika-3 seksyon, Artikulo 14. Noong ika-13 ng Nobyembre taong 1936, pinagtibay ng Batasang Pambansa ang Batas Commonwealth bilang 184 na lumikha ng isang surian ng wikang pambansa at itinakda ang mga kapangyarihan at tungkulin. May 4 na tungkulin ang nasabing surian. Una, pag-aaral ng mga pangunahing wika na ginagamit ng lahat ng Pilipino. Pangalawa, paggawa ng paghahambing at pag-aaral ng talasalitaan ng mga pangunahing dialekto. Pangatlo, pagsusuri at pagtsak sa ponetika at ortografiya ng mga pangunahing dialekto. At ang panghuli, ang pagpili ng katutubong wika na siyang maging batayan ng wikang pambansa na dapat umaayon sa pinakamaunlad at mayaman sa panitikan, wikang tinatanggap at ginagamit ng pinakamaraming Pilipino. Noong ika-9 ng Nobyembre taong 1937, bunga ng ginawang pag-aaral at alinsunod sa tadhana ng Batas Commonwealth bilang 184, ang surian ng wikang pambansa ay nagpatibay ng isang resolusyon na Tagalog ang siyang lubos na nakakatugon sa mga hinihingi ng Batas Commonwealth. Kaya't itinagubilin iyon sa Pangulo ng Pilipinas na yon ang pagtibayin o bilang saligan ng wikang pambansa. Noong ika-13 ng Agosto taong 1959, pinalabas ng kalihim Jose E. Romero ng Kagawaran ng Edukasyon ang kautosang pangkagawaran bilang 7 nagsasaad na tukuyin ang wikang pambansa bilang Pilipino. Noong ika-6 ng Agosto taong 1987, dahil sa patuloy na pagpapayabong at pagpapayaman ng wikang pambansa, naglabas ang Kagawaran ng Edukasyon, Kultura at Sports bilang 81 na ang wikang pambansa na Pilipino ay gawing Filipino. Ang panghuling konseptong pangwika ay ang variety ng wika. Tao ang pangunahing nagpapaunlad at nagpapayaman sa wika. Sa pagpapaunlad ng tao sa lipunan at sa kultura, batay sa pagkakaiba-iba sa mga gawi, kaisipan, paniniwala at maging ang kamalayan o kaalaman sa wika, nagkakaroon din ng varyasyon o pagkakaiba sa wika na inihayag ni Zosky. Ayon din kay Zosky, maikaklasipika ang mga varyasyon na ito at tinawag na idiolek, dialect, sociolek, etnolek, ecolek at rehistro. Una nating tignan ng idiolek. Ito ay tumutukoy sa pansariling wika maging sa gamit ng wika na natatangi sa isang tao o individual. Sunod dito ay ang dialect. Ito ang wika na partikular na ginagamit sa isang partikular na puok, rehiyon, lipunan o kultura. Sociolek. Nakasalig naman ang variety na ito sa kaihaban ng katayuan o estado ng mga taong gumagamit ng wika. Etnolek. Nakabatay ang pagkakabuo nito mula sa mga salita ng mga itinuturing na etnolinguistikong grupo. Ecolek. Ang pinagmumulan naman ng variety na ito ay ang mga salitang karaniwan at madalas na ginagamit sa loob ng tahanan. Panghuli ay ang rehistro. Ito ay tumutukoy sa isang espesyalisadong wika na ang mga salita ay nagagamit sa isang partikular na larangan, disiplina o propesyon. Ang lasa ng ating mga kinakain ay dulot ng pagsasama-sama ng iba't ibang sangkap. Tunay na ang masarap na lasa ng pagkain ay nakasalig sa pagsasama ng mga iba't ibang rekado. Maaaring nating isipin ang ganitong analohiya para sa konseptong pangwika, sapagkat ito man ay may mga pangangailangan din upang mabuo at maisagawa. Ang konseptong pangwika at ang mga kaugnay nitong proseso ay pangunahing binubuo ng mga elemento. Ang mga ito ay kinakailangan upang masiguro ang matagumpay na pagsasagawa sa pagpapahayag ng mensahe sa dapat nitong patunguhan. Ang kawalan ng mga ito ay kawalan din ng pakikipagtalastasan. Ngayon na natalakay natin ang iba't ibang konseptong pangwika,
Handa na ba kayong gawin ang mga gawain sa ating leksyon? Sagutin ninyo ang iba't ibang gawain sa iyong module. Paalam, hanggang sa muling pagkikita.